So good morning mga kapaknot. Dito tayo ngayon sa lugar namin dito sa Humay-Humay, Ubay, Bohol. Tapos ito, sakop ito ng Sitio Lubi, Barangay Kamambugan. So kami lang ang may ilang mga bahay dito at tumitira na taga Humay-Humay, Barangay Humay-Humay, Ubay. Then ito i-share ko lang kung anong nangyari kung anong nangyari nung bagyong Odette na hindi ako naka-video kasi yung cellphone ko ay nabasa ng dagat. Kasi dito ang dagat ay umabot ng 4 na dipa. Tapos tawag nito, maraming bahay na nasira, maraming mga iniwan si bagyong Odette. Kaya ngayon ay aking ipapakita sa inyo pagkatapos ng ilang taon na sumalanta si bagyong Odette. Ngayon ay akin naman kayong ipapasyal kung ano na yung sitwasyon namin ngayon at ano na yung estado ng pamumuhay namin pagkatapos salantain kami ni bagyong Odette. Kasi sa ngayon wala pa at hindi pa kami masyadong nakakabangon kasi lahat ng mga pangisda at panghanap buhay namin ay sinira ng bagyong Odette. Tapos ngayon hindi namin alam kung saan at kailan kami muling makakabangon at muling aangat ang aming pamumuhay. Masyadong lahat pati hanap buhay namin dito naapektuhan kasi nasa gilid kami ng dagat nakatira. Kasi dito ay yung panghanap buhay namin. So ayan mga kapaknot, i-share ko ngayon sa inyo kung ano yung mga iniwan ni bagyong Odette at ano yung nangyari pagkatapos ng bagyong Odette. Hindi ko man na video nung pagkatapos sa lantayan ni bagyong Odette, pero ang ipapakita ko sa inyo yung iniwan ng bagyong Odette kung ilang taon na ang lumipas. Yung bahay na yan mga kapaknot ay bahay ng aming kapitbahay na ang pangalan ay Nonita ata yun, oo, Nonita. Ito yung bahay niya, katatapos lang matapos ang bahay niya nang biglang sinalanta kami agad ni bagyong Odette. So ayan, kitang-kita nyo, marami pang puno na mga natumba. Tapos wala nang mga natira dito na dahon noon. Ngayon pa ulit nakabangon yung mga puno. Tapos ngayon ay ito yung bahay ng aming kapitbahay kasi nasa gilid din ng dagat to. Tapos kung nakikita nyo yan, yung puno na yung sanga na yan, simula dyan sa baba pataas, dyan kalalim yung dagat dito. So dito naman ay papakita ko naman yung bahay ng tiyahin ko na si Lebet Galvez. Oo. Ito naman yung bahay ng tiyahin ko mga kapaknot na sinira din na bagyong Odette. Wasak na wasak dito. Masyado lahat na apektuhan. May mga puno pa na hindi rin nakabangon. Lahat na patayan. Yan yung bahay ng tiyahin ko. Yan. Sobrang lugmok. Parang wala na kaming
Tapos durog na durog yung puso namin nung makita namin yung mga napundar sana namin noon na panghanap buhay ay isang beses lang sinira at hindi na mapakinabangan. Ayan yung nangyari sa bahay din ng tiyahin ko. So ito naman mga kapaknot ay hindi ganito ang punong ito. Ito ay mahaba at matangkad rin. Ngunit ito ay binaliktad ni Bagyong Odette. Sa nakikita nyo, yan yung mga ugat niya. Yan, nabaliktad na. Yan yun yung mga ugat niya kasi dito yan eh. Tapos ito naman mga kapaknot ay nasa baybayin pa rin ito namin. Tapos ayan pa yung mga kahoy na natira, mga naputol or mga naiwan ni Bagyong Odette. Ito naman ang ano na to, itong kahoy naman to ay hindi talaga siya nakabangon. At kung sa nakikita nyo, lahat ng ano niya ay inangat talaga. Tapos dito mga kapaknot ay may bahay din dito. Bahay ni Rolly Badinas. Oo. May bahay dito mga kapaknot. Yan. So wala nang natira at wala nang nakita dito kasi ubos lahat. At ang mga bahay at mga sasakyang pandagat na ginagamit namin noon ay tumambad dyan sa kakahuyan na yan. Sa nakikita nyo ay may mga naiiwan pa na mga tagpi-tagpi or mga kahoy na sira at saka mga parte pa ng mga bahay. Yan po sa nakikita nyo. Yan lahat dito ay ubos lahat dito, walang kadahon-dahon, mga puno. Yan napunta ang mga sasakyan pandagat, may mga naangat sa pataas, may na butas, may na bali ng mga sasakyan pandagat. Ayan naman mga kapaknot. Dito naman ay papunta din dito sa amin, bahay namin. Oo. Talagang dito rin ay wala din tinira. O wala rin tinira dito. Yan. Wala ding natira sa bahay namin. Dito rin may bahay mga kapaknot. Kay Cecilia Doydoy, dito rin yung bahay niya. So wala na tayong makikita kasi talagang sinalanta at inubos talaga ni Bagyong Odette yung mga bahay dito. Tanging ang simyento na lang ng CR yung natira. Ayun, makikita nyo marami pang mga na baliktad or na mga nabaling hindi na naka-survive ng mga puno. At dyan at saka dito naman banda mga kapaknot ay yan yung bahay namin dyan. Oo. Yan wala nang makikita. Tanging ang ginawa lang ni Papa na tinitirhan namin yung kawayan na yon. Bali doon ako natutulog sa may damuhan. O bali ngayon lang yan tumubo na yung damo na yan. Pero dati wala yan. Puro lupa yan. Ano ako ng sako na nilalagay ko, ginagawa kong banig para mahigaan. Pagka dating ng alas 3 ng madaling araw ay nababasa ako sa yamog tawag dito sa amin yamog or jamog. Ayan, dyan ang bahay namin. Yung nakikita nyong may yan yung bahay namin dati. Tapos ngayon mga kapaknot ay gumawa naman yung mama ko ng bahay na isa para matulugan at anuhan kami, hindi kami malamigan. Yan mga kapaknot, sirang-sira talaga dito. Wala nang natira halos. Yan kapaknot. So dito pa may marami pang naiwan na mga ni Bagyong Odette. Tapos ayun mga kapaknot ay
Dito naman makikita nyo yung bahay na ginawa ng mama ko. Ito ay ginawa niya pagkatapos ng bagyong Odette. Talagang hindi na rin nakaya. Talagang wala, sirang-sira na talaga. Sige, nakikita nyo. Yan. So, nung may mga tulong na dumating, hindi naman masyado na marami, yung pangpaahon lang ng konti na may matirahan. Yan. Kung nakikita yun yan mga kapaknot, ito yung sasakyan ng johin ko. Yan. Putol na siya. Yan, putol na. Yan. Hindi na siya, wala nang gagamit dyan. Ayan, yan yung bahay ulit namin mga kapaknot na ginawa ng tulong ng mga sumuporta at mga naawa sa amin. Dito sa Sitio Lubi, Barangay Kamambugan. Ayan naman, ito naman yung bahay namin mga kapaknot. Pagkatapos ng bagyong Odette, so ganun pa rin, hindi pa rin nagbabago. Yan, talagang tinagpi-tagpi pa rin para lang matulugan kasi wala na talaga. Wala na magawa kami. Marami doon dito sa umiyak na lang kasi wala na talaga yung pangisda namin. Yung wasak-wasak na. Tapos putol-putol na at hindi na pwede pangisda kasi punit-punit na. Yan. Ayan mga kapaknot, so sa nakita nyo dito sa amin ay talagang sobrang sirat, maraming puno na natumba at ayan yung iniwan ni bagyong Odette dito sa lugar namin. So maraming salamat mga kapaknot sa panonood. At saka kung bago lang kayo sa YouTube channel ko, please like and subscribe my YouTube channel, Paknot TV. Maraming salamat mga kapaknot. Sana ho ay maibigan ninyo ang video na ginawa ko at isinare ko yung pangyayari pagkatapos ng bagyong Odette at ilang taon na yung lumipas sa bagyong Odette.